Napakabilis ng mga pangyayari. Noong unay suspetsa lamang na kontaminado ng rabies si Joseph. Ngunit hindi na umabot pa ng liwanag ang bata. Kaya napakasabi sa akin. Mahal na mahal ko yung lahat. Ginagawa ko sa kanila. Miski masama pakaramdam po, naglalabas ako ng motor. Para naman buhay ko sila. Ganyan lang yung nangyari. Rabies lang pala papatay sa anak ko. Ayon sa anak, nakagat daw siya ng alagang aso. 1 taon na ang nakararaan. Ngunit hindi nila ito agad sinabi sa kanila. Kasi ang symptoms po niya, hindi siya ganun ka-aggressive, yung classic. Ang sabi ng nanay kahapon po, namamanhid. If you notice po, nakahiga lang siya. Hindi siya kapareho ng ibang rabies patients na nagwawala, lumulundag sa bintana. So ang consideration namin, ma'am, sa case kahapon was parang unusual or under unusual manifestations, maybe paralytic type. Ang rabies o rabies ay isang sakit na sanhi ng Lissa virus na ipapasa ito sa pamamagitan ng laway ng apektadong hayop. Makagat ka man o matalimsi ka ng laway sa may sugat, mata o anumang bukas na parte ng katawan. Ang mga ito ang nagsisilbing pintuan para makapasok ang virus. Kano malaking sugat na kailangan para maipasok yung rabies? Ito? Actually, hindi naman yung size eh. It's how deep it is. Ano? Kahit maliit lang yung butas, pero kung malalim? Hasta pumasok yun, basta magkaroon ka ng break sa skin, that's already, yun na. Yes. Ang central nervous system o ang utak ang punteriya ng virus. Agad itong tutulay sa ugat at unti-unting dadaloy patungo sa kanyang target. Mabilis ang pag-usad ng virus sa aso dahil maliit lamang ang katawan nito kumpara sa tao. 2 linggo hanggang 2 buwan ang ilalakbay ng virus bago marating ang utak ng aso. Umaakit naman ang virus patungo sa utak ng tao ng 15 hanggang 100 millimeters kada araw. Sa oras na kinakitaan ng mga sintomas, ang asong apektado ay siguradong mamamatay sa loob ng 4 hanggang 5 araw. 3 araw hanggang 5 araw naman ang itinatagal ng taong biktima ng rabies bago ito mamatay. Ang pagwawala raw ay bunga ng hydrophobia o pagkatakot sa tubig. Ang aerophobia o pagkatakot naman sa hangin ay taglay rin ng mga human rabies cases. Meron din namang tinatawag na paralytic type o yung kalmado. Ito ang sinasabing nangyari kay Joseph. Ngunit dahil buhay ang asong sinasabing kumagat sa bata, nananatiling palaisipan ang nangyari. Rabies po is, we have to admit, a disease of the poor. Kasi yung test po na available, ma'am, is post-mortem. Mako-confirm na kung patay na ang pasyente. Pwede po corneal impression sa mata. Meron po sa PGH. Pwede din po nuchal biopsy dito po sa nape. Pagpatay. Most of the time po, it's clinical and a very, very good history. Kahit yung iba pong mayayamang bansa, wala silang tests available na ante-mortem. Isa sa tinitingnang pruweba na apektado ng rabies ang isang aso ay kung mamamatay ito matapos makakagat ng tao. Kaya dapat na magpabakuna agad ang sinumang nakagat ng namatay na aso. Dito sa laboratory ng Philippine Animal Health Center ng Bureau of Animal Industry, dinadala ang ulo ng mga asong namamatay at hinihinalang naulol para alamin kung positibo nga sa rabies. Ito po yung ulo ng aso. Yeah, itong ulo na ito, kararating lang. Actually, kahapon pala. Opo. Ito yung tinawag namin. Ito'y galing sa San Juan. Pinadala dito dahil base sa history, dito sa form na pinifilapan nila, nagkaroon ng pagkagat na walang kadahilanan. Nangagat na lang. Oo. Kaya kailangan suriin natin dito sa laboratoryong ito.
Ganito ang itsura ng specimen ng utak kapag umatake ang Lissa virus. Sa imaheng ito makikita ang mga tuldok na kulay berde. Ito ang virus na kumalat na. At ang asong dinala sa kanila, ayon kay Dr. Camba, positibo sa rabies. Dito sa Novaliches, natunto namin ang kinaroroonan ng nagdala ng ulo ng aso sa BAI. Nakagat pala ang 3 taong gulang niyang anak, kaya niya ipinasuri ang aso. Sabi ko manood ko na siya, manood daw siya ng TV sa loob. Tapos nagulat na lang ako, kung tumakbo siya sa bahay namin, may kagat na siya ng aso sa kamay. Tapos pinuntahan ko yung aso, hinanap ko sa labas. Yun, nakita ko nga, dumudugo yung kamay niya sa kamay. Saan po siya nakagat? Sa kamay dito. Sa takot na ako, di ko alam kung gagawin ko. Kaya sabi nila, pa-inject ko na daw agad kay doktora ko. Ngayong positibong rabid dog ang asong kumagat sa kanyang anak, sisiguruhin niyang regular na mapapabakunahan ng anak. Pero ang siste, Si Papa yung nagputo ng aso, ng ulo ng aso, tapos pinamigay na lang. May nagbuwang kasi ng aso. So, ibig sabihin, yung katawan ng aso, Kinain. kinain nila. Taga dito rin. Oo, dyan lang. Sa lugar namin. Hindi sila takot na baka may rabies yung aso. Hindi ko alam eh. Kasi nagulat na lang ako pinag-agawan yung aso, gustong kainin nila. hindi bababa sa 30 taong nagsalo-salo sa asong positibo sa rabies. Hindi ko alam yun eh, kasi nandun na akong dumating. Wala naman kami nararamdaman. Hindi ka natakot maulol? Pag naulol ako ate, kakagating ko lahat ang kapitbahay ko. Maraming nakakain doon sa aso na yun kasi halos lahat dito kumakain talaga ng aso. Kaya lang wala kaming hindi namin kaya yung injection, pa-injection na gastos. Andito tayo kasi may case tayo ng rabies dito sa Aguardiente. So we're trying to address by improving now our health education campaign through all kinds of mass media, so that more people will be aware that they need to go to a doctor whenever they get bitten by a dog. Sa kabila ng puspusang nationwide information drive ng DOH, aminado silang hindi pa sapat ito para maabot ang lahat para maipaliwanag ng husto ang rabies at kung paano ito maiiwasan. Mahilig sa aso ang Pinoy kung tratuhin ito ay miyembro na ng pamilya. Ngunit kaakibat nito ang responsibilidad na tamang pag-aalaga dahil kung hindi, ang mismo aso na minahal natin ang siya pang magiging sanhi ng ating kamatayan.